Nako, heto na mga kababayan, $2 million kinurakot nila. Nako po, nabulabog na. Donate, hinahanap, nasaan? Iglesia, nagsalita na. Nako, patungkol po riyan ang ating alamin. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ang video na yan, eto, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito sa social media. O, unahin na po natin itong post sa Batas PH. Sabi po kasi dito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inamon niya po si Senator Amy Marcos na kung mayroon kayong alam, sabi niya kung mayroon kayong alam kung sino man yung buhayang pinaparinggan ninyo, i-file nyo na sa Ombudsman o sa DOJ kung anong magiging jurisdiction niyan. Aray ko po. Kasi itong si Senator Amy Marcos nagparinig mga kababayan sa mga buhaya ng ating gobyerno. Ngayon, itong si Auntie Claire mukhang tinamaan at mukhang nag-react doon po sa sinabi niya. Mag-file daw ng kaso sa Ombudsman. Talaga ba? Sa Ombudsman magpa-file ng kaso, si Boying Rimulya ang Ombudsman. So ano na lang po ang mangyayari dyan? Para kang kumuha ng martilyo at pinukpok mo sa ulo mo kung magkakaso ka dyan sa Ombudsman, di ba? Wag nyo nang paikutin. Kahit mo pa sabihin, Ombudsman yan eh. Pero hawak nyo naman yan eh. Hawak nyo sa liig yan eh. Di ba? Akala nyo ba sa taong bayan, tanga, na ganun-ganun na lang maniniwala sa inyo? No? Ay nako. Ito talaga si Claire, parang niloloko na naman ng taong bayan, no? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po ni John Verondo, may krisis na sa oil, puro anomalya sa flood control project pa rin ang inaatupag ni Baba. Nako po, hindi Kailang, pagdating sa impeachment ni BP Sara, sinasabi nyo, first come, first serve, di ba? Ngayon naman, ano ba ang nauna? Yung oil crisis or yung flood control project? Ginagawa niyong dahilan eh. Gusto niyong kalimutan na. Gusto po nilang kalimutan na natin yung flood control scam na umaabot po sa 1 trillion, no? Dahil dito sa oil crisis na ito. Nako, wag ganun Pera pa rin ng taong bayan yun at trillion po yun. Nako po. Sabi naman po dito ni Jacob de la Cruz, Ombudsman at DOJ na parehas bias. Hindi nga kinasuhan si Romualdez nung pinapakasuhan November of last year. Unclear. Clear noong March, pinalamig lang. Ayan. Hanggang ngayon. Alam mo ba kung sinong buhayang sinasabi ni pinaparinggan ni Senator Amy? Si Romualdez, di ba? Si Romualdez naman talagang pinakamalaking buhaya dyan sa House of Representatives, di ba? Yung Ombudsman, Kongreso, DOJ, mismo ang hindi katiwa-tiwala ayon po yan kay Chris. Totoo naman, diba? Ito, pinakamagandang komento. Joel Perez, sabi niya po dito, yung may kaso mismo sa Ombudsman ngayon ang takbuhan ng mga magkakaso, diba? Only in the Philippines lang yan. Kasi alam naman po natin lahat na ito pong si Ombudsman Rimulya ay meron pong kaso sa Ombudsman. Tapos, siya ngayon ang Ombudsman. Aray ko po. Diba? Ito lang ang nakikita ko. Kung ano po ang ginawa niya sa Ombudsman, kung paano po siya na-absuelto, baka ganun din po ang gawin niya sa mga kaalyado nila nakakasuhan. For example lang, dyan sa Ombudsman. Diba? Baka nga, thank you lang. Baka nga yung iba, thank you lang. Buti nga siya, nagbayad siguro. Yeah? For example lang. Okay? Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At syempre, eto mga karibin natin. Nako po Baka eto, ang dapat masampulan dito sa susunod nating ipapakita, dapat si Claire Castro. Ang unang sampulan nito. Eto po mga kababayan, ang balita mula sa Ang Balita Ngayon. Sasampahan ng kasong kriminal ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Binabalaan namin, sabi po dito ni PCO Acting Secretary Dave Gomez, binabalaan namin ang sinumang sadyang gumagawa ng mga kwento
at nagpapakalat ng fake news online upang samantalahin ang sitwasyon na sila ay papanagutin sa buong saklaw ng batas. Ayan na. Ito po ay isang pagbabanta, no? Banta sa ating kalayaang magpahayag, mga kababayan, no? Kasi pag hindi po nila gusto, okay? Pag hindi po nila gusto yung ating sasabihin po nila fake news ka. But sa totoo lang, 'di ba? It is a form of free speech, no? Yan po ang ating kalayaang magpahayag. No, ngayon gusto po nilang sikilin, okay? Gusto po lang sikilin ang ating kalayaang magpahayag, mga kababayan. Alam mo, maniniwala lang kami na itong sinasabi mo ay totoo kapag inuna mo, okay? Ang nasa palasyo, yang si Auntie Claire, okay? Kasi si Auntie Claire palagi nang nagpapakalat ng maling impormasyon pero hindi nyo naman kinasuhan. So, pinipili lang ninyo, ganun po ba? Pinipili lang ninyo yung mga kakasuhan, basta against sa gobyerno. Diba? Hindi ba dapat magpasalamat pa kayo? Dahil may mga tao na nagsasabi, no? Whether or not tama sila, o whether or not tama yung mga nagsasabi na sinasabi mong fake news, dapat i-check nyo pa rin yun kung anong impormasyon yun. Anong malay mo? Dahil sa kanila, lumabas pala ang katotohanan. Diba? Dahil sa pangbabatikos nila, may lumabas na katotohanan. Diba? Ganun lang yun eh. Do not take all criticism negatively. Minsan, ang kritisismo pa ang nagpapalabas sa katotohanan. Diba? Alright, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Merlon, Adahara, sabi niya po, yung nagsabing 5,500 flood control ay tapos na. Pero ghost project pala. At yung ilan, libong classroom, 22 lang pala. Hindi ba yun kasama sa fake news? Correct. Bago nyo ituro sa amin or sa mga nagkikriticize sa gobyerno, okay? Bago kayo magturo, yung mga sarili nyo muna ang asyusin ninyo, no? Sabi po ni Virgilio, medical records at medical certificate kung walang tinatago sa bayan, correct? Bakit ano bang maling impormasyon? Sino nagsabi ng kung tama o mali ang impormasyon? Kayo din. Hindi lahat ng against kay BBM sabihin nyo mali na agad para may matakot. Yun po ang gusto nilang i-emphasize dito, no? Na matakot po yung mga nagsasalita, no? Ng katotohanan, para matakot, mga kababayan, di ba? Paano po yung flood control fund? Wala na bang kaso? Yun nga eh, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below at eto. Pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito, gusto kong bigyan to ng komentaryo. Ito po, post ni Doc Lorraine. No? Sabi niya, Stephen Curry, I hope it's not any of the fronts of the terrorist CPP, NPA. Hindi ko po kasi mabasa. I have a feeling it is. Kasi si Steph Curry, nag-donate daw ng $2 million. So that's about 110 to 115 more or less million pesos for all those affected by 6.9 magnitude earthquake in Visayas. Siguro legit naman po ito kasi pinost ni Rob Rances, sabi niya, salamat Steph Curry, pero sino kaya ang tumanggap? Thank you Steph Curry, but who would accept? Kaya nga sabi nila, Doc Lorraine, meron siyang pakiramdam yung mga terorista ang tumanggap. Ito po problema. Una, bigyan ko komentaryo, buti pa si Scary. Hindi kaling sa sariling bulsa, tumulong ng $2 million. 115, lagay na lang natin para mabilis tandaan, 115 million pesos. Hindi Pilipino, pero tumulong. Bukal ang loob, busilak ang puso. Yung presidente natin na hawak ang budget ng Pilipinas, nagpunta dyan, nagbenta pa ng bigas, 20 pesos. Grabe, no? Ganyan po sa Pilipino, wala namang korupsyon, wala naman siyang hawak na pera ng Pilipinas nag-donate.
Oo nga maalala niyo yun, no? Naalala niyo yun, nung nangyaring yun. O, nagbenta pa po, pinagbentahan pa ng 20 pesos na kilo ng bigas. Yung mga nasa lanta ng lindol, di ba? O, sabi nga ng iba noon, nako, isa pala sa requirements ng 20 pesos na kilo ng bigas ay madaanan muna tayo ng malaking sakuna bago tayo makabili niyan eh. Nga. Buti pa pala itong foreigner na ito, mga kababayan, si Stephen Curry, no? Buti pa siya sa sarili niya mismong bulsa. Okay? Ewan ko lang kung itong mga hinayupak ng mga politiko sa ating bansa, kung naglalabas din ba ng sarili nilang pera, okay? Para ipambigay, ipang ayuda, no? Parang hindi yata no? Masakit yata sa kanila na magbigay sila ng kakarampot sa ating mga kababayan, di ba? Sa laki-laki ng inyong mga kinukurakot sa ating kaban. Ano pa kayo, parang nagdadalawang isip pa kayong mag-donate? Yung Pilipino na presidente nagbenta pa ng bigas. Pero ito pa nakakatakot. Baka mamaya, kinurap pa yan. Kung totoo ito, sinasabi ni Doc Lorraine, CPP, NPA, kinukurakot nyo pa, bay mahiya naman kayo talaga sa buhay ninyo. Pambihira, pati tulong tinitira ninyo. Kaya ako nagtatanong sa mga komunista, sa mga NPA, sa inyo ba napunta yung donasyon? Saan kaya lumapag to? Dapat maging transparent dito. Diba? Bongbong Marcos, hindi ka ba magsasalita? Saan nilapag? Sino nakatanggap nito? Saan napunta to? Tatahimik lang kayo? Diba? Yan yung mga bagay na dapat kayo nag-iingay. Dapat ina-announce ninyo. Para alam natin saan napunta. Tahimik kayo. Diba? So, dalawa lang to. Fake news, itong nabasa ko sa Facebook. O ninakaw, malamang yung pera na yan. Dahil hindi lumalabas Walang explanation ng gobyerno natin. Saan napunta yan? Usually, di ba, pag kami pinapahatid, natulong galing Amerika, galing sa ibang bansa, nilalabas yan ng gobyerno. Ba't ito wala? So tanong ko, fake news ba ito? O ninakaw yung pera? Which is which? Mahiya kayo ha? Huwag pati tulong. Nanakawin nyo pa. Kakahiya kayo. Next po tayo, pag-usapan natin yung stand ng Iglesia ni Cristo. Ito, napaka-importante i-discuss natin itong pahayag ng Iglesia ni Cristo ha? Sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid. Sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampolitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan. Yan ang pinaka-importante na sinabi ngayon ng Iglesia. Pero ang problema ng mga karabin natin, malabo. Oo, malabo pong mapanagot ang ugat ng korupsyon sa ating bayan. Bakit po mga kababayan? Kasi kapag nababanggit na po ang mga pangalan ng mga big fish, no? Sa mga investigasyon, ay parang hihinto muna ang investigasyon, no? Magkakaroon muna ng rehearsal ulit. Diba? At ito pong mga mainstream media
ay tahimik rin naman po sa pagbanggit ng mga pangalan, no? Ng mga big fish. Oh. Kasi kung, di ba, nagsalita na po kasi yung tinuturing nilang big fish na si Saldico. Sabi nila, Saldico, si ex-speaker Romualdez at si PBBM po ang mastermind. Ngayon, kung ikaw ay talagang para sa bayan kang media ka, di ba? Dapat hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon ay pina-follow up nyo yan. No? Na balitang yan, yung impormasyon na yan. Okay? Pero nako, isang linggo lang yata, pinagbigyan lang si Saldico. Wala nang sumunod. O itong 18 na ex-soldiers, no? Wala na rin mga hindi na napapag-usapan. Oh, ito pong si Orly Gutesa nag-recant no? Pero what I'm trying to point out dito mga kababayan, bakit, no? Hindi pinag-uusapan ito ng mainstream media, basta may investigasyon, pinapatay agad. So that is why mahirap po mapanagot itong mga big fish na itinuturing natin pagdating po dito po sa flood control scandal na ito. Anyway, ano po ang inyong opinion mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.